Tatanong ko lang po, yung kung ang isang tao nahatulan na siya iligtas, ano po ang magiging buhay niya sa piling ng Diyos? Ganito rin po ba? Nagkakaroon ng mga gawain? Makakain din po ba siya? Magugutom din po ba siya? Inom? Ano po magiging piling niya sa buhay? Magiging buhay niya sa piling ng Diyos? Ang unang-unang sagot ko ron, yung kung kakain ba, iinom pa, basahin natin yung Apokalipsis. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Ayun. Sabi, sa primary information na sinasabi sa Apokalipsis, yung buhay doon, hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw. Wala na kasing tiyan dun eh. Dito, kailangan natin ng tiyan to sustain life, ano? Pero doon, ang magsusustain ng life, yung power ng Diyos, na hindi na kailangan kang kumain para magmabuhay ka. Kaya doon, wala ng tiyan eh. Aalisin yun eh. Basahin natin, ha? Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos, yaon at ang mga ito. Yun, yung aalisin na ng Diyos yun eh. Ano? Kasi doon, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, wala nang sakit, wala nang panambasa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ang mga salitang ito, At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. ayun, babaguhin niya na eh. Wala nang panambitan, wala nang hirap, wala nang luha, wala na. Pero, para sabihin ko sa iyo kapatid, hindi ko kayang ilarawan sa iyo kung anong klaseng buhay yung andon. Meron lang tayong kaunting kaalaman na hindi ka na magugutom, hindi ka na mauhaw, hindi ka na tatamaan ng init, hindi ka na papawisan, Pero sa buo kabuuan niya, hindi ko pwede ipaliwanag. Hindi ko alam. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo. Tatapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Yon. Merong mga nakahandaan Diyos doon na sorpresa. Ang sabi, mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok kailanman sa puso ng tao. Things that are unimaginable by human beings. Kaya yun isang kaligayahang hindi mo kayang ipaliwanag. Kasi walang nakakaalam na tao, hindi kayang maisip ng tao, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ang mga bagay na ito, ang wikang inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Kaya hindi ko kayang i-define na buong buo yun eh. Pero ito, masasabi ko sa'yo, pag maliligtas ka, magiging para kang anghel. Parang spirit being, pwede ka pumunta doon sa mga galaxies, maglakbay ka kung saan-saan mong gusto, pwede yon. Nakahanda yun para sa mga lingkod ng Diyos eh. Isipin mo, bakit gumawa ang Diyos ng mga lalaking planeta, mga galaxies, mga bituin, lalayo, Para kanino? Wala namang naninirahan doon ngayon. Nakahanda yan para sa mga magiging dapat sa Diyos. Siguro isang araw matutupad yung kantang Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Pwede siguro mangyari yun dahil Lucas. Sapagkat
hindi na sila maaaring mga matay pa sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Palibhasi mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Wala ka ng kamatayan, para ka ng anghel. Ang anghel hindi pwedeng malimitahan ng space at saka ng matter, no? Pagka naiba na itong katawan mo, para ka ng anghel, wala nang limitasyon. Tayo, kaya lang hindi makabilis ng takbo, may matter tayo na meron tayong bahaging materya sa ating katawan. Pero pag naging purely spirit yan, ang espiritu hindi limitado ng space and time Hindi tumatanda ang espiritu. Hindi nagdi-disintegrate, hindi nag-undergo ng process of oxidation na kagaya na nangyayari sa material nating katawan. Kaya pagka nagtagumpay ka at naging dapat ka sa Diyos, you can just imagine kung ano magiging kalagayan mo. Para kang ano noon, nakawala sa koral siguro, no? Na